Kasabik, damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa Lihim ng Liham. Ako nga po pala si Vicky. 35 years old. Parehas po kami ng asawa ko na nagtatrabaho. Teacher po ako ng junior high school, habang ang asawa ko naman ay isang call center agent. Kadalasan po, sa gabi ang kanyang trabaho. Meron po kaming anak, 15 years old na. Kung tutuusin po, dalaga na ang anak namin. DJ Lindsay, habang ang asawa ko po ay palaging night shift ang duty bilang call center agent, wala naman po akong masasabing negative about sa pagbibigay niya ng sustento o financial support sa aming pamilya. Isa po siyang great provider para sa amin ng anak ko. Never po siyang sumablay ng pagbibigay ng pera at paggastos sa amin. At ako rin po naman, gumagastos din para sa aming pamilya. May ilang bills po na sa akin nakatoka. Tulungan lang kaming mag-asawa. Ganun po ang setup namin. Yun nga lang, DJ Lindsay. Napapansin ko po na nawawala na po ng oras para sa amin ang aking mister. Hindi na po kami nakakapasyal kasi kapag nasa bahay lang siya kasi rest day niya, palaging ang gusto niya lang pong gawin ay matulog at magpahinga. Ang sabi niya kasi nakakapagod daw magtrabaho. Bagay na naiintindihan ko naman dahil mahirap nga rin po talaga ang palaging puyat. Ako naman po, Pangga, busy din po ako sa trabaho. Inaamin ko naman po yun. Pero kapag nasa bahay po ako, kahit papagod ako, ginagawan ko pa rin po ng paraan para makakilos at makapag-ayos ako sa aming bahay. Kinakamusta ko rin madalas yung anak namin. Lindsay, ito lang po ang mahirap eh. Napapansin ko po sa dalaga namin na hindi na po siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Isa pa, palagi na lamang siyang nasa mga kaibigan niya. Palagi siyang nasa labas. At ang pinaka hindi makatwiran sa akin ay mas pinipili niyang makitulog sa ibang bahay kesa sa amin. Nakakalungkot po, DJ Lindsay, dahil para bang mas natutuwa siyang kasama ang kanyang mga kaibigan kesa sa aming mga magulang niya.
Madalang ko na po siyang makitang nagsistay dito sa bahay namin. May mga oras po na wala akong pasok at gusto ko sanang bumawi doon sa anak ko. Kaso, siya naman ang wala dito sa bahay. Napag-isip-isip ko, DJ Lindsay, na siguro panahon na para tumigil ako sa pagtatrabaho. Siguro panahon na para gugulan ko naman po ng oras at pansin ang aking anak. Para naman makabawi sa kanya kahit papaano. Kaso DJ Lindsay, ang pinagsamang sahod namin ng mister ko ay sakto lamang para sa budget sa mga kailangan sa bahay at sa aming pamilya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nahati po ang aking pakiramdam tungkol dito at ang aking desisyon dahil napakahirap pong kumita ng pera. Pero mas mahirap, yung unti-unti kong nararamdaman na nawawala na sa amin ang aming anak. Sana po matulungan po ninyo ko dito sa aking problema. Muli, ako si Vicky at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, pangga, oras natin sa buong kuploan. Please check your time, guys. 12 minutes after 9 ang tamang oras. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Hoy, Vicky, kamusta ka naman dyan? Thank you so much for sending in your story dito po sa ating programa, dito po sa Lihim ng Liham. At ako mahirap nga talaga yan. Oo. Ang dami ko actually mga kakilala na mga may asawa na. Kasi may mga friends talaga ako na hindi ko kasing tanda. 'Di ba? Mas ahead sa akin or ahead sa akin ng maraming taon. Mas matanda talaga sa akin. Oo, yung mga kaibigan kong yon. At minsan yan talaga yung nagiging problema, no? Oo, yung tipong paano mo babalansehin, yung tipong enough pa rin or more than enough yung kinikita ninyo at yung budget ninyo para sa pamilya at sa bahay while being a mom and a full-time parent sa iyong mga anak. Diba, meron akong kakilala, meron na siyang posisyon sa isang kumpanya, yung asawa niya rin may posisyon na rin sa isang kumpanya, so mga bossing na sila, para mga VIPs na ganyan ng company na yun. Pero ang price noon is that, well, hindi nga siya masasabing price, yung catch noon is that yung panganay na anak at yung pangalawang anak ay rebelde. Wow! As in, sobrang pasaway, ang daming, alam mo yon, bisyo, ganyan. Tapos, it came also to the point na hindi na niya kayang kontrolin or putulin yung sungay ng dalawang anak nila na panganay, 'di ba? I mean, yung una tas pangalawa, pasaway, yung pangatlo at saka pang-apat naman, super bagets pa eh. So alam mo, nag-resign nga din talaga, yung babae, tapos, kasi pinapili siya nung kanyang asawa. Ang sabi, gusto mo ako na lang yung magre-resign o titigil sa pagtatrabaho. Oo, ikaw na lang yung magtrabaho. Sabi nung mister, ha? Oo. Sige, ako na lang yung titigil sa trabaho. Ikaw na lang yung magtrabaho. Para lang ako na yung magbantay sa mga anak natin. Alam mo yung may ganon, yung pangungonsensya ba? Eh di syempre, bilang babae, bilang nanay, kahit pa sobrang sakit sa damdamin niya dahil pinaghirapan niya yung kanyang posisyon, pinaghirapan niya yung title na yon, she had to give up yung kanyang trabaho, just to give way sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Oo, awa ng Diyos, hindi naman nagbago yung dalawang anak. Pasaway pa rin. So imagine mo yung pain talaga, hanggang ngayon naglilinger pa din doon sa mind and heart ng nanay na yon, ng kaibigan ko na yun. Anywho, feeling ko talaga, Vicky,
kailangan mong mamili eh. Pero, yun nga, merong karampatan kasi na bigat yung pamimili mo. Una dahil hindi naman nga sapat kung yung asawa mo lang yung magtatrabaho. Pero anong gagawin natin? Kailangan ng guidance nung anak mo. Siguro kasi dahil sa trabaho ninyong dalawa, eh hindi talaga nakakahanap ng pamilyang matatawag yung anak nyo eh. Oo, kasi pareho kayong laging wala. 'Di ba? May mga ganyan kasing tipo ng tao, yung hindi sila yung automatic na naiintindihan yung sitwasyon. 'Di ba? Hindi ganun kalawak yung pag-intindi nila. Hindi ko rin alam kasi naniniwala ako na ang bawat bata may kanya-kanyang personality at ugali, no? Pagkaanak na pagkaanak pa lang. Ikaw din ba ganun ka? Oo, so naniniwala ako na kanya-kanya talaga at iba-iba talaga ang attitude ng mga tao, ng bawat tao. Sana man lang yung anak ninyo, no, lumaki siya ng kasama yung lolo't lola sana para may nagga-guide. Kasi na ba yung nanay at tatay mo, nanay at tatay ng asawa mo, baka naman kahit papaano pwedeng sumaklolo. Wow! Diba? Kasi usually ganyan yung nangyayari, eh. Diba? Nagtatrabaho yung mag-asawa, yung anak, ang naiiwan para magbantay is yung grandparents, diba? At talagang mas lalaki yan ng tuwid ang pag-iisip at ang ugali dahil mas malala kaya yung grandparents natin, di ba? Yung mga lolo't lola natin. Mas grabe sila di ba? Magdisiplina. Pero grabe din naman mag-spoil ang mga lolo't lola natin. Oo, di ba? So, ang nakikita ko dyan, kailangan mong mamili. Oo, tama naman yung sitwasyon mo. Yun nga lang, mahirap lang din. Kung ako din yung mapapapunta sa ganyang sitwasyon, mahihirapan din ako. Lalo na kung passionate ako about my job. Pero kasi, yun yung yun yung kailangan mong i-resolve sa sarili mo. Baka naman meron ka pang makuhang ibang trabaho wherein pwede ka mag-work from home, ganyan, o di kaya naman yung trabaho na will give you more time to spend with your anak, di ba? Feeling ko lang, baka naman kahit papaano. Di ba? So, feeling ko kailangan mo rin dumiskarte. Huwag ka muna magdesisyon ng pabara-bara, di ba? Hanap ka muna ng ways para kumita nang hindi ka masyadong umaalis ng bahay mo. 'Di ba? Ngayon kasi ang dami ng paraan. Wow! Dami ng paraan para kumita ka, te. Minsan nga, mas malaki pa yung kita ng mga negosyante, yung mga magagaling dumiskarte sa buhay. Oo! Kasi hindi sila nagsistick doon sa passive income nila. O 'di ba? Yung income na nakukuha nila doon sa pagiging empleyado, hindi sila nagsistick doon, 'di ba? Hindi sila tumitigil. Talagang more diskarte, more fun para kumita ng pera. Oo. So tingin ko, yun yung kailangan mong gawin. Hanap ka ng ibang pagkakakitaan. Tapos kapag medyo na sanay ka na doon, o di kaya naman malaki na yung kinikita mo, or enough din, halos kapantay nung sinasahod mo, buwan-buwan, dyan sa trabaho mo, siguro that's the time na pwede ka nang bumitaw at give more time na to your family. Na-try mo na rin bang tanungin yung asawa mo about that? Kasi baka meron siyang pwedeng gawin para mas lumaki yung kita niya, 'di ba? Bilang empleyado, ganyan. Baka kailangan ninyong pag-usapan at pagtulungan yung matter na yan. You have to open it up sa iyong asawa na ganyan na nga yung nangyayari at ganyan yung nararamdaman mo. Kasi kapag sinusolo natin ang problema, usually wala tayong nasusolve. Mas naguguluhan pa tayo kasi ang dami-daming thoughts, 'di ba, na tumatakbo sa isip natin. Ang ending, walang nagiging finality, di ba? Walang nasusolve. Oo. Kasi tayo lang din yung maiisip. Wala tayong nakukuhang ibang input mula sa ibang tao or opinion ng ibang tao, di ba? Which leads me to the point wherein magbabasa po ako ng mga comments ng mga pangga natin for today's video. Hoy, ang sabi dito ng mga pangga natin. Sabi ni Ate Feli Katapang, "Nako DJ Lindsay, nakaka-relate po ako dyan." Nasaan na yun? Biglang nawala. "Nakaka-relate po ako sa iyo, letter sender. Ang hirap po talaga kapag may work parehong mag-asawa." Ay. Sabi naman ni Jeff Oliveros, "Ganyan talaga. Pag nagdadalaga na ang mga bata, nagbabago ang ugali, lalo na kapag masaya siya kasama ang mga barkada niya. Wow. Kaya dapat lagi mo pa rin siya nakakausap, as in heart to heart talaga." Oo. Sabi ni Yvonne, "Good morning mga pangga. Bilang isang anak at bilang ate sa aming magkakapatid, ang masasabi ko po ay, Ate Sender, di kasalanan ng magulang." Anong sabi? Biglang lumawala eh. Di kasalanan ng magulang o dapat lagi isisi sa mga magulang ang pagkakamali ng anak. Kasi ako naman, naranasan ko na walang mga magulang na kinalakihan pero nagsumikap naman po kaming magkakapatid.
Bilang kabayaran sa aming mga magulang. Alam ko na mahirap kumita ng pera sa panahon ngayon, kaya ang masasabi ko sa mga anak mo, maging responsableng anak na lang at lawakan na lang po nila ang kanilang pag-intindi, di ba? Yon. Sana makita ng mga anak mo ang kahalagahan ng mga sakripisyo nyo bilang mga magulang nila. God bless you, ate. Thank you so much, Girl Lulu. Sabi naman ni GJ Lozada, kausapin mo na lang maigi yung anak mo. Natural lang yan kasi nag-i-enjoy siya sa mga kaibigan niya dahil sa edad niya. Diplomasya lang yan. Mas mahirap yung namomroblema kayo ng dahil sa pera. That is so true, diba? Kaya nga ako torn din talaga ako. Ano ba? Baka naman pwede, yun nga, baka naman pwede kang humarap ng madidiskartihan mo, ganyan. Kasi mahirap Pag lumalaki talaga yung padalaga na yung anak mo, kasi 15 years old na, malapit na siyang magkaroon ng paniniwalang sarili. Yung alam mo yun, yung paniniwala na siya na yun nakapag-formulate, sa isip niya, tas hindi na nakikinig sa ibang tao, yun yung mahirap dun. Kasi naniniwala ako at age of 18, o minsan 17, 18, may sarili ng desisyon ang mga tao. Wow! Nakakagawa na sila ng sarili nilang mga judgment sa buhay nila at an early age. Lalo na mga babae kasi mas madali tayong mag-mature So, kailangan nila talaga ng guidance. 'Di ba? Kasi kung walang magsasabi sa kanila na hindi dapat ganyan yung gawin mo, o di kaya naman hindi ganyan dapat ang pagtrato diyan, anak. Kung walang mag-guide sa kanya, 'di ba? Mapapabayaan yung judgment niya. 'Di ba? Parang siya na yung magju-justify kung tama ba yun o mali, 'di ba? Nang wala man lang guidance mula sa mas nakakaalam. Wow! So yun yung nakakatakot doon. Sabi naman ni Aina, mga bata po kasi ngayon minsan mas masaya talaga sila kapag kaibigan ang kasama. Feeling ko it comes with age. Kasi kapag teenagers naman, 'di ba? May time talaga na na-enjoy talaga natin yung company ng mga kaibigan natin. Kasi yun yung age kung saan pwede na tayo lumabas makipagkilala sa ibang tao, 'di ba? Mas nakaka-discover tayo ng ibang lifestyle mula sa mga kaibigan natin, ibang ways, ganyan. Kumbaga, nahuhook sila doon sa idea na yon at doon sa practice na yon. Kaya, alam mo yon, labas kong labas, sama kong sama, kwentuhan kong kwentuhan. Super na-enjoy nila. Overjoyed sila kapag kasama niya yung mga kaibigan nila. Kasi ibang environment. Wow! Lalo na walang environment na standard dahil wala nga kayong mag-asawa, di ba? Sabi ni Mickey, tama yan. Madaling sabihin yung nanay pero hirap magpakananay. Mahirap na kasi kapag teenager na ang nagre-rebelde. Hindi pa nila alam yung mga sakripisyo ninyo. Kung may chance kang mag-change ng career, mag-change career ka. Try mo humanap po ng way kagaya ng online selling. Tapos i-involve mo yung anak mo para maranasan nila kung paano kumita at maranasan nila yung sakripisyo mo. Totoo yan. Basta hanap-hanap ka lang ng ways kung paano ka kikita, didiskarte, nang hindi nagre-rely doon sa iyong employment. Kasi mahirap talaga nakatali ka doon sa iyong employment, di ba, sa trabaho mo. May kailangan kang alagaan at i-guide na bata. Naku, lalo na babae. Nakakatakot kasi baka mamaya kung saan sila punta ng punta. Tapos di mo alam kung ano mga pinapainom, ginagawa nilang magkakaibigan. Baka mamaya yung mga kaibigan na yan, may mga kaibigan din na medyo hindi kagandahang impluwensya at masasamang elemento, di ba? Hindi natin alam, ang daming pwede mangyari, lalo na sa panahon ngayon. So, yun, hanap ka ng paraan para kumita, kung change career, pwede din naman. Basta ang importante para sa akin, ang ending nito, mahal ko pangako baby ko, is yung pagiging nanay mo. Kailangan mong gawin yan kasi isa ka naman talagang nanay. Diba? Yung anak mo, kailangan mo siyang i-guide, lalo na at babae yung anak mo. Diba? Mahirap talagang pakinggan Sabihin ng iba dyan, paano naman yung pera, DJ Lindsay? Grabe ka naman, ang hirap-hirap kumita ng pera ngayon. Nandun na po tayo. Pero lahat naman kasi ng bagay mahirap gawin. Diba? Mas magiging even more mahirap siya kung ilalagay natin sa isip natin na mahirap siya. Diba? It's all about mind conditioning. You have to find ways, mahal ko, para magkaroon ng solusyon yan. Hindi ka pwedeng mag-stick lang dyan at sabihin na mahirap kasi mag-change career Mahirap kasi maghanap lang ng part-time job Mahirap kasing dumiskarte Kung puro palusot, diba? Puro negative. Walang mangyayari, wala kang masusolve, diba, girlfriend? So, yun lang talaga para sa akin. I just hope and wish and pray na sana mag-guide mo yung anak mo at wag siyang mawala sa inyo totally sa inyong dalawang mag-asawa. Kasi for all we know, baka mamaya,
yung pagiging ganyan ng anak mo, maging way pa yan para hindi kayo magkaintindihan ng asawa mo, di ba? Kasi may mga ganyan eh. Yung pagiging ways, tawag dito, yung pagiging failure or yung failure ng mga anak, sinisisi lagi sa mga nanay. Oo. At ang sumisisi, kadalasan syempre yung tatay. Kasalanan mo yan eh. Hindi mo inaano yung anak mo, hindi mo binabantayan yung anak mo, yan tuloy, ganyan yung nangyari. Huy, nakakahiya naman sa'yo. Diba? Sa pagkakaalam ko, dalawa tayong gumawa niyan. Oo. Ako nga lang ang nag-ire at nasaktan, pero dalawa tayong gumawa niyan, diba? Laging nanay ang may kasalanan. Kaya sana makahanap ka ng solusyon. Sana makonsider mo yung mga sinabi namin at yung mga in-impart naming mga pangga, no? Sabi naman ni Jane, shoutout naman po kay Mr. Tolentino ng Binangonan Rizal. Hello! Sabi ni Baby, may paraan bilang magulang sa anak. Palaging may paraan, mga pangga, 'di ba? Sino pa yung mga nandito? Ayan, nabasa ko na po yung iba, no? Thank you so much sa lahat po ng mga tumutok at nakisawsaw po sa atin dito sa Lihim ng Liham. Once again, ito po ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Lihim ng Liham, oras natin sa buong kapulungan, 9:25 na po ng nagmamagandang umaga. Giving you something from Bette Midler. This one is called Wind Beneath My Wings. Sa mga mag-asawa dyan, huwag tayong magsisihan. Huwag kayong magsisihan pala. Magtulungan kayo. Yun yung magandang gawin. It must have been cold